Welcome to my channel. Ako po si Abby na maghahatid sa inyo ng mga true crime stories sa wikang Tagalog. Kung mahilig kayo sa mga ganitong klaseng storya, ay i-click nyo na ang subscribe button para updated kayo sa aking mga videos. I-click nyo na rin po ang like button kung nagustuhan nyo ang video na ito. Noong taong 2008 sa bansang India, isang lalaki ang natagpuan na wala ng buhay at hiwa-hiwalay ang mga parte sa 300 piraso. Sino at ano ang motibo ng taong gumawa nito sa kanya? Ang Mumbai ay matatagpuan sa bansang India. Itinuturing itong pinakamayamang syudad sa bansa kung saan naninirahan ang karamihan ng mga milyonaryo at bilyonaryo sa India. Subalit dito rin matatagpuan ang pinakamalawak na lugar sa Asia kung saan namamalagi ang mga homeless at mahihirap. Ito rin ang financial capital ng bansa at ang syudad sa India na may pinakamalaking populasyon na 12.5 million. Sa isang syudad kung saan ang mga tao ay abala sa kanya-kanyang buhay, isang karumal-dumal na balita ang gumulat sa lahat. Noong May 7, 2008, isang lalaki ang natagpuang patay. Ang kanyang mga parte ay chinap-chop at sinunog. Sa tindi ng kanyang sinapit ay mapapaisip ka na malamang ay matindi ang galit ng gumawa nito sa kanya. Natukoy ng mga otoridad ang identity ng lalaking biktima ng karumal-dumal na krimen. Ang lalaki ay nagngangalang Neeraj Grover. Sa paggulong ng investigasyon, isang pangalan ang lumitaw na sinasabing may kaugnayan kay Neeraj. Si Maria Susaraj ay isang baguhan at small-time actress. Ano kaya ang kinalaman niya sa pagkamatay ni Neeraj? Si Maria ay nanggaling sa syudad ng Kochi sa India. Bata pa lamang siya ay mahilig na siyang sumayaw at umawit. Una siyang lumabas sa mga small-time na pelikula sa South India. Ang kanyang nobyo ay si Lieutenant Emil Jerome Matthew na isang Navy officer. Bata pa lamang ay magkakilala na sila. Pumasok sila sa parehas na paaralan at kolehiyo. Pinagpaplanuhan na nila ang nalalapit nilang kasal. Noong 2007, nilisan ni Maria ang syudad ng Kochi at nakipagsapalaran sa Mumbai para maisakatuparan ang kanyang pangarap na makilala at maging batikang aktres. Doon ay nagbaka-sakali siyang makapasok sa Bollywood na siyang pinakamalaking film industry sa India at pumapangalawa sa mundo kasunod ng Hollywood. Naniniwala siyang makikilala at makukuha niya ang respeto ng mga manonood balang araw. Lingid sa kanyang kaalaman, malalaking problema ang haharapin niya sa syudad mula sa kanyang career hanggang sa kanyang personal na buhay. Tulad ng Pilipinas, ang India ay may iba't ibang lengguwahe depende sa lugar. Ang Bollywood ay gumagawa ng TV shows at pelikula sa wikang Hindi. Si Maria ay hindi maalam magsalita ng Hindi kaya naman nahirapan siya sa mga auditions. Sa kanyang paglilibot sa syudad para mag-apply, nakilala niya si Neeraj Grover sa isang audition. Si Neeraj ay isang television executive. Siya ay nagmula sa syudad ng Kanpur. Lumaki siya sa isang pangkaraniwang pamilya. Ang kanyang ama ay nagpapatakbo ng maliit na negosyo. Sa edad na 25, malaki ang kumpiyansa ng kanyang pamilya na magiging matagumpay siya sa film industry at magbibigay karangalan sa kanilang angkan. Noong 2008, naging parte si Neeraj ng team para sa isang malaking show. Isang araw ay nagpa-audition ang team ni Neeraj para sa isang TV series. Doon ay nagkasalubong ang kanilang landas ni Maria na sumadya para mag-audition. Nahirapan si Maria na sagutin ang mga tanong ni Neeraj sa salitang Hindi. Ipinaliwanag sa kanya ni Neeraj na ang hinahanap nila ay mga talent na fluent sa Hindi. Sinabi niyang hahanap na lang siya ng project na pwede kay Maria at tatawagan niya ito. Kinuha din ni Maria ang number ni Neeraj at isang araw ay sinubukan niyang tawagan ang binata. Sinagot ni Neeraj ang kanyang tawag. Tila natatandaan pa siya ng binata. Simula noon ay napadalas na ang kanilang pag-uusap sa telepono. Kalaunan ay personal na ang kanilang pagkikita at pag-uusap. May pagkakataon ding tumutuloy si Maria ng ilang araw sa tinitirhan ni Neeraj. Nang makausap ni Maria ang kanyang nobyong si Jerome Matthew, naikwento niya si Neeraj at sinabing tinutulungan siya nitong makahanap ng trabaho sa Mumbai.
Nabanggit din niyang may pagtingin sa kanya ang binata pero sinigurado niya kay Jerome na wala siyang gusto dito. Pero tila hindi kumbinsido ang nobyo na walang namamagitan sa dalawa. Malakas ang kanyang kutob na niloloko siya ni Maria. Noong May 6, 2008, naglipat sa bagong apartment si Maria. Humingi siya ng tulong kay Niraj na maglipat na siya namang pumayag. Bandang 10:00 ng gabi tumawag ang kanyang nobyo na si Jerome. Sa kanilang pag-uusap ay nakarinig siya ng boses ng lalaki. Nang tanungin niya si Maria ay umamin ito na kasama niya sa apartment si Niraj. Muling nagtanong si Jerome kung bakit gabi na ay naroon pa rin ang binata sa kanyang apartment. Paliwanag ni Maria ay tumutulong lang ito sa kanyang paglilipat. Pinilit niya ang nobya na pauwiin na si Niraj. Sumang-ayon naman si Maria. Gayunpaman ay hindi pa rin mapakali si Jerome kaya bandang 11:30 PM ay muli niyang tinawagan ang kanyang nobya. Sa oras na yon ay hindi na sinasagot ni Maria ang kanyang tawag bagkus ay pinatayan pa niya ito ng telepono. Kaya naman lalo pang sumama ang kutob ni Jerome. Dahil alam niya ang address ay nagdesisyon na siyang puntahan ang bagong apartment ni Maria. Sa paraang ito ay malalaman niya kung nagsasabi ba ng totoo ang nobya o niloloko lamang siya. Bumiyahe si Jerome ng madaling araw mula Kochi hanggang Mumbai sa pamamagitan ng eroplano. Nakarating siya sa apartment ni Maria noong May 7, bandang 7:30 ng umaga. Pinindot niya ang doorbell ngunit walang nagbubukas ng pinto. Muli niya itong pinindot dahilan para magising ang kanyang nobya. Pagbukas ng pinto ay sinalubong siya ni Maria pero agad na pinuntahan ni Jerome ang kwarto at doon ay nakita niya si Niraj. Sa puntong ito ay nakumpirma niya na may namamagitan sa dalawa. Dahil dito ay bumulusok sa galit si Jerome. Kinumpronta niya si Niraj na nagdulot ng matinding argumento at nauwi sa pisikalan. Tinangkapang umawat ni Maria subalit pinagbandaan siyang masasaktan ni Jerome kaya wala na siyang nagawa. Sa kalagitnaan ng pag-aaway ay nakakuha ng kutsilyo si Jerome at ginamit niya ito ng paulit-ulit kay Niraj hanggang sa mawalan na ito ng buhay. Matapos ang pangyayari ay nagawa pang magtalik ni Jerome at Maria habang nakaratay ang labi ni Niraj. Sumunod ay namroblema ang dalawa kung papaano nila i-dispose ang labi na walang nakakapansin kaya gumawa sila ng plano. Tumawag si Maria sa isang kakilala para manghiram ng sasakyan. Ang ibinigay niyang dahilan ay para mag-shopping. Matapos noon ay dumiretso sila sa mall para bumili ng 3 malalaking bag, air fresheners, kurtina at iba pang mga kakailanganin para pagtakpa ng krimen. Kumain din sila sa isang restaurant. Pagka-uwi sa apartment ay sinimula na nilang pagpira-pirasuhin sa maraming parte si Niraj. Nilagay nila ito sa mga binili nilang bag tapos ay ipinasok ang mga ito sa sasakyan. Nakita sila ng security guard habang inilalagay ang mga bag. Sa kanilang biyahe ay bumili sila ng petrol. Dumiretso sila sa isang gubat sa bayan ng Manor. Doon ay inilabas nila ang mga bag at sinilaban nila ang mga ito. Nang makasiguradong nasunog na lahat ng mga parte ay muli silang bumiyahe pabalik sa Mumbai. Nakabalik sila sa apartment ng 10:30 ng gabi. Bagamat gabi na ay hindi pa sila maaaring magpahinga. Sa oras na yon ay sinimula naman nilang linisin at burahin lahat ng mga ebidensya. Nilinis nilang maigi ang mga gamit sa apartment at pinalitan ang mga kortina. Pinunasan nila lahat ng bahid ng dugo sa pader tapos ay pininturahan pa nila ito. Sumunod na araw ay bumalik na si Jerome sa Kochi. Laking pagtataka naman ng mga kasamahan sa trabaho ni Niraj dahil 3 araw na itong hindi pumapasok o nagpaparamdam. Sinubukan nila itong tawagan subalit nakapatay ang kanyang cellphone. Lubos ang kanilang pag-aalala kaya tinawagan nila si Maria. Sinabi niyang wala na siyang narinig sa binata simula nang umuwi ito matapos siyang tulungang maglipat. Nakarating na rin ang balita sa pamilya ni Niraj. Ang kanyang ama ay nag-file ng missing persons report sa Mumbai Police Station kaya kumilos na ang mga otoridad at sinimula ng investigasyon. Dahil si Maria ang huling nakitang kasama ni Niraj, siya ang unang kinausap ng mga pulis. Muli niyang sinabi na umuwi na si Niraj matapos siyang tulungan at wala na siyang narinig mula sa binata. Duda ang mga pulis sa kwento ni Maria.
Sa pagsulong ng investigasyon, nakakuha ang mga pulis ng call records sa telepono ni Maria at ni Raj. Natukoy nilang ginamit ni Raj pantawag ang kanyang cellphone bandang 1:20 a.m. Na-trace din nila ang lokasyon kung saan ito ginamit. Ang lokasyon ay sa apartment ni Maria, taliwas ito sa sinabi niya na umuwi na si ni Raj. Isa pang ebidensya ay hindi sinasadyang masagot ni Maria ang tumatawag sa telepono ni Raj habang nasa biyahe ito papunta sa gubat. Bagamat agad niya itong pinatay, ay na-trace pa rin ng mga pulis ang lokasyon. Muling binisita ng mga otoridad ang apartment ni Maria. Nakausap nila ang gwardya at inamin nitong nakita niya si Maria at isa pang lalaki na bitbit ang mga bag papasok sa kotse. Kinausap ng mga pulis si Maria pero sa pagkakataong ito ay ginisa na nila ito hanggang sa mapaamin sa kanilang nagawa. Sa kanyang salaysay ay iginiit niya na hindi siya kung hindi ang nobyong si Jerome ang tumapos kay ni Raj. Natagpuan ng mga pulis ang cellphone ni Raj sa apartment ni Maria. Na-retrieve din nila ang kotseng ginamit na magkasintahan sa pag-dispose ng labi nito. Nakitaan nila ang kotse ng mga mantsa ng dugo. Nagtungo ang forensic team sa gubat kung saan sinunog at iniwan ang mga labi ng binata. Doon ay nakuha nila ang mga ngipin at buto. Sa DNA testing, tumugma ito sa DNA ng pamilya ni Raj, patunay na ang mga ngipin at buto ay pagmamay-ari niya. Inihain lahat ng mga ebidensyang nakalap sa korte laban kina Maria at Jerome para sa kasong pagpatay kay ni Raj. Nilinaw naman ng mga otoridad na hindi totoo na 300 piraso ang dami ng mga parte ng biktima na liwas sa inireport sa mga balita. Noong July 11, 2011, 3 taon, makalipas ang nakakakilabot na sinapit ni Raj, base sa mga ebidensya at salaysay ng mga witness at nasasakdal, napatunayang si Jerome ang salarin sa pagkamatay ni Raj, subalit hindi ito planado at nagawa niya ito dala ng matinding galit dahil sa ginawang panloloko sa kanya. Hinatulan siya na guilty sa manslaughter at pagsira sa mga ebidensya. Sinintensyahan siya ng 10 taong pagkakabilanggo at multa na $600. Pinanindigan naman ni Maria na wala siyang sala sa pagpatay at hindi niya nagawang pigilan si Jerome sa takot na pati siya ay masaktan nito. Si Maria ay nahatulan na guilty sa tampering of evidences at nasintensyahan lamang ng 1 taong pagkakabilanggo. Sa araw ng hatol ay nakalaya din siya dahil nabununan niya ang higit 1 taon sa kulungan noong panahon ng paglilitis. Lubos na nadismaya ang mga magulang ni Raj dahil sa magaan na hatol sa mga nasasakdal. Naniniwala ang kanyang ama na ang ginawa sa kanyang anak ay planado. Naniniwala rin siyang kasamang nagplano si Maria bilang ganti sa hindi pagtulong ni Raj sa kanyang career. Ayon sa mga kaibigan ni Raj, nag-take advantage si Maria sa binata. Nakalaya si Jerome noong 2018. Sino sa tingin niyo ang tunay na responsable sa naganap na trahedya?